Kinukus talaga yung ano sa cellphone. Kwento ko lang yung ano yung client ko ngayon. Wala na siyang wala na siyang products na panglinis sa sa kusina, sa CR, ganun. Sa lababo ng CR. Gusto ko magpabili sa kanya. Tapos, sabi ko, wala nang drip, sabi ko. Mayroon pa ba? Sabi niya. Wala na. Palagay ko mayroon pa sa sa baba ng lababo. Tiningnan ko, wala naman. Sabi niya, palagay ko mayroon pang isa kasi dalawa yun. Sabi ko, yung dalawa na yun nakalagay na yun sa kusina, sabi ko. Nakita ko dati yung kalahati ng drip nasa baba ng lababo. Tapos tiningnan ko kanina kasi maghuhugas ako ng plato na inorderan nila ng pagkain. Tapos wala na pala. Sabi niya, pupunta daw ako ng tindahan. Sabi ko, pwede ba ibili mo ako ng ng panghugas ng plato, pati yung panglinis ng lababo. Yung gusto ko kasi yung sip, yung sip na panglinis sa paliguan, tapos sa lababo. Pwede rin pag kung saan ka uupo sa sa eridoro, yung sa kung saan ka uupo. Nililinisan ko yun para kasi mabango. Tapos sabi niya, ay hindi ako niyan bumibili, sabi niya sa akin. Gusto ko daw, sabi niya, papunta daw siya ng tindahan. Sabi ko, saang tindahan? Sabi niya, sa Albertine. Sabi ko, mayroon yan doon, sabi ko. Sabi niya, yung puti ba yun? Sabi ko, oo. Kung walang puti, na lang yung kulay yellow, kasi din yun, lemon din yun, so fresh din yun, sabi ko. Any kind, sabi ko, okay lang yun. Tapos sabi niya, mas ayoko kasi sa Albertine, ayoko doon bumili. Gusto ko yung bibili doon, yung asawa ko. Doon na lang daw saan ba yung tindahan, hindi Albertine, kalimutan ko yung pangalan. Sabi niya, kasi mas okay daw doon. Sabi ko, yung sip na na products, parehas lang yun kung saang tindahan, kung ibang tindahan, tsaka sa Albertine, parehas lang din yun. Ganun pa rin yun, products. Parehas pa rin yun yung amoy, yung sip, sabi ko. Ito yung pakita ko sa inyo. Ito siya. Ito yung pinapabili ko sa kanya. Ayan. Ito. Mayroon ito sa Albertine. Pag walang ganito, may kulay yellow na yung flavor lemon. Lemon is citron. Ayan, magkaisa lang yun. So ganito yung gusto ko kasi pag naglilinis ako ng lababo dito sa kusina, ito talaga yung ginagamit ko para okay siya. Sabi niya, okay, alam ko na yung tindahan kung saan bibili yung asawa niya na lalaki. Sa Colruyt. Yung sa Colruyt nito at saka sa Albertine, ganun pa rin yung amoy, guys. Hindi nagkakaiba. Hindi ko alam kung anong nasa utak niya. Hindi ko alam, napaka-espesyal na babae, namimili pa siya na na tindahan. Kung pupunta ka naman ng Albertine, doon yung malapit, 'di ba, Albertine? Malayo yung yung Colruyt eh. Pupunta ka lang ng Colruyt para bumili ka nito. Mayroon naman sa Albertine, 'di ba? Parehas pa rin yung amoy, parehas yung products. Bakit ka pa pupunta sa malayo kung may malapit naman na tindahan?
Parang may ano siya, may something na ano ako sa kanya eh, na parang hindi ko alam, nainis ako o aywak ko lang. Sabi ko, pupunta siya ng Albert, hindi na lang siya bibili ng ganyan kasi paubos na rin yung ganito niya. Bili ka ng isa, sabi ko, kasi paubos na. Ganun naman din yung ano, yung amoy nito eh. Yung amoy nito mabango talaga kasi fresh. Mabango siya. Ito yung ginagamit ko sa kusina. Panglinis oh. Panglinis sa ano, sa kusina, sa lutuan. Tapos sa paliguan, ayan. Tapos sa lababo, sa ano, kamay sa lababo. Sa lababo, tapos sa paliguan, tapos sa kusina, ayan, nakaano naman. Mabango siya. Pupunta daw doon yung asawa ko, bibilin. Pupunta siya doon sa Colruyt. Antay pa doon ng ilang linggo. Samantala na pupunta naman siya doon sa Albertine. Ano yung pinagkaiba doon? Nakakaano. Tapos tawag nito. Ito yung pinagtrabahoan ko na 12 hours a week ako nagtatrabaho. Ngayon, 4 hours a week na lang. 4 hours a week na lang, Tuesday. Tapos, Thursday, every 2 weeks ako napunta sa kanila. So, ngayong week, pupunta ko sa ibang employer. Susunod naman sa kanila, Huwebes. Kasi, wala na daw sila pambayad sa akin. Kalain mo yan. Maniwala ako na walang pangbayad. Mayroon yan. Hindi ko alam. So, nagbawa sila ng 8 hours. Hindi, wala tayong magawa. Okay lang. So, kada bahay, kada linggo, iba-ibang bahay yung pinagtatrabahoan ko. Okay na rin yan. Mabait naman yung pinagtrabahoan ko. Wala namang problema doon. Tapos, inaalok pa ako gusto kong ng coffee, tubig, o ano dyan. Inaalok nila ako, tapos pinapaupo nila ako sa kusina, nakakain. Ngayon, ito yung pinagtrabahoan ko ngayong araw. Dati, inaalok niya ako sa kape. Siyempre, nakukulangan ako ng isang cup lang, maliit na cup. Siyempre, kakain ako ng tinapay, nakukulangan ako. So, ang maganda sa akin, magdala na lang ako ng thermos para hindi ako magkulang ng kape. Kasi kape is life. Kada naglilinis ako, inom-inom ako ng kopi ko kasi may thermos akong dala eh. So yun. Bukas naman, iba naman yung bahay yung pagtatrabahoan ko, tapos Huwebes din iba. Tapos Biyernes iba din. So yun. Buti na lang hindi sila nag-aas na ngayon sa akin. Linisan mo yan doon, linisan mo. Hindi. Kasi 4 hours na lang ako eh. Alam ko kasi 4 hours. Wala nang ganong time. So yung nilinisan ko lang ngayon, yung kusina, tapos yung kusina, tapos yung labahan niya, tapos sa hall, yun ang nilinis ko. Yun. Tapos, hindi na sila nag-aas na ganito, ganyan. Kasi alam nila 4 hours na lang ako eh. So, 4 hours is 4 hours. Hindi na tayo magsusobra ng minuto. Kasi 4 hours lang tayo binabayaran eh. Pag magsobra ka ng minuto, hindi ka na noon bayad nila ah. Kaya yun, maging mautak tayo din. Ayan, kanina umalis siya. Kumakain siya kanina ng tinapay. Normally kapag yung taong kumakain, siya nakangiti, yung ganon. So, nakatalikod lang siya. Hindi na rin ako nagsabi na enjoy kasi nahiya man ako. Ayun. Pero anyway, iinom muna ako ng aking guys. Yung iniinom
iniinom ko. Ayan, iniinom ko siya. Inaluan ko ng ano ng ito. Naluan ko siya ng ganito. Ayan, Alpro. Masarap siya. Hindi ko pa na ano naubos. In-order ko lang to sa ano sa online. Ayan. Hindi naman nakalagay na ano na ilang beses ako iinom. Isang beses lang ako iinom nito. Para siyang barley. Organic. Premium matcha. Premium matcha powder. 100% organic. Organic. Ito. Calmer and Onspan Heplicam. Rick and vitamins. Vitamina pala kasi Netherlands. Rick and vitamin. Help be afvalandisig. Niwala ako. I-try. Pero pag hindi mo siya hinaluan, maano siya. Parang matapang. Kasi ano nga siya Matapang siya. Pwede rin ng ano, pwede rin ng galing siya ng Japan. Pwede rin siya ng ano ba to? Ano nakalagay dito? Ano nakalagay? Wait lang ha. Pwede siya ng mainit na tubig. Pwede rin ng malamig na tubig. Ayan. So, pwede siya ng malamig. Pwede ng mainit. Masarap. Sayang. Yung timbangan pala namin na ano siya, hindi gumagana. So, bibili ako ng battery. Baka sira man ata yun. Hindi ko alam kung ilang kilo na ako. Bawas-bawas pagkain. Ayan guys. Sana yung pagtatrabaho ko bukas yung babae nandyan sa bahay nila. Kasi pangatlong beses na to na ano, wala siya. Trabaho sa Brussels. Ang lalaki walang trabaho. Ako lang sa loob ng bahay. Ang lalaki lagi sa labas. Mabait sila, inaalok ako ng kung anong gusto kong inumin. Ba to? Sarap siya. Ayan. Pag maubos ito, bibili pa ako ulit. Ayan. So,
Yung ano ba, yung natawa ako guys sa ano sa sapatos ang pinaaral ko na ano naman nasira na. Hindi siya nagsasabi na ano na hindi na sira na, nahihiya ata. Sabi kasi ng mama, kapag nagagamit pa, gamitin nyo. Huwag nyong sayangin yung sapatos na hindi pa daw gaano sira. Tapos itatapon nyo. Kaya sinusuot pa nila. Nagtaka ako kahapon. Sira na yung sapatos ng kapatid niyang bunso. Wala na talaga sa ilalim. So sabi ko, baka masugat yung paa ng anak mo, sabi ko. Anak ng pinsang ko. Baka masugat yung paa niya sa ilalim. Sabi ko, itapon mo na yan, bili na lang ng bago. Magkano lang naman. Mura lang naman yan. So bibigyan ko sila dalawang pares na sapatos sa school. Yung isa college, yung isa high school. So yung isang high school, hindi ako nagpapaaral. Yung mama niya. Kasi, kunti lang yung babayaran niya dun sa school. Kaya na yan ng mama niya. Doon naman sa college ko, ako na nagpapaaral. So, meron siyang monthly, 2 times ako nagpapadala sa kanya. Allowance niya nasa 2 times. Nasa 6,000 pesos. Ayun, nagpapadala ako sa kanya. Nagmi-message lang yung kapag wala ng pera eh. May pagkain naman sila, binilang ko sila ng isang sakong bigas. Tapos, binilang ko sila ng istaka ng tubig. Tapos, binilang ko rin sila ng unan, istaka ng tubig, tapos bigas. Tapos, pinabigyan ko yung kapatid ng mama ko ng ng 1K. Pang bili ng kape o kaya di ko alam kung anong gusto nila. Sabi sisendan daw ako ng picture, wala naman, di naman ako pinadala ng picture. So okay lang 'yun. Walang problema sa akin. So happy ako na natanggal na yung iodine ng pinsan ko. Kwento na lang natin dito sa YouTube. Normal lang naman 'yan. So natanggal na yung yung iodine niya. Magpapahinga muna siya ng ng 1 week daw. Tapos saka daw magpapalagay siya uli. Next week. So sabi ko, ako na magbabayad sa pagpapalagay ng iodine. 2,000 daw yung hiningi sa kanya. Tapos yung tinanggal daw sa kanya yung iodine, 1,500. Tapos sabi niya, may utang, binigyan daw siya ng anak niya ng 1,000. Oo, 1,000. Tapos yung ibang pera, pinabayad daw sa motor, ganun. Di ko na alam. Di ko na yung problema. Tapos, nangutang pa raw siya ng 1,500 sa kaibigan ng asawa niya. Papaano siya nakautang ng pera sa kaibigan niya na binigyan siya ng pera ng anak niya ng 1,000? Paano siya nangutang ng 1,500? Kasi kung binigyan siya ng 1,000 ng anak niya, so hindi 1,500 yung inutang niya, 500 na lang, di ba? Kung dinagdag na lang niya doon sa pera ng anak niya, 1,500. So hindi 1,500 yung utang niya. 500 lang ata yun. Sabi niya 1,500 daw. So lang yun, 500 lang ata yung utang niya. So sa Friday magbibigay ako sa kanila kasi daw pambili ng 2 pares na sapatos sa pinaaral ko, tapos ang kapatid ng pinaaral ko bunso, tapos sleeper sa pinsan ko, tapos sleeper ng asawa niya. So yun. Tapos ako separate ko yung pangbayad niya sa IUD. Palagay siya uli kasi ang pwede lang sa kanya yung require lang ng doktor. Pwede sa kanya yung IUD, pwede yung inject lang, injectable. Bawal sa kanya yung mag-pills.
So namili siya, yung iodine na lang daw sabi niya. So sabi ko, ako nang magbabayad sa 2,000, okay na yun. Tapos wala naman silang poproblemahin ng ng bigas kasi binigyan ko sila ng 50 kilos na bigas, so okay na yun. Meron na silang pagkain, ulam na lang. Di sabi ko, pag galing ka doon sa Tacloban, bili ka na lang ng ulam. Bilhan mo yung mga bata ng Jollibee para may pasalubong kayo, para may ulam sila. O kaya magbili ka na lang ng buong manok isa. Tapos lutuin mo, marami pa kayo makakain. Kasi kung magja-Jollibee kayo, magkaano yung gagastusin mo doon? 500. Ay, di ko lang alam kasi mahal na. Dapat kayo kakain. 400 or 500. Mas okay pa, ibili mo na lang ng isang buong manok. Marami pa kayo makakakain. Tapos, yun lang. Salamat guys. Paki-subscribe please. Mayoni Piranti Das Vlogs. Thank you for watching. Bye-bye.